Ay, isa mapagpalang araw, munting kalaman nga pala. Nako, ito, Poying Rimulya. Tila yata napahiya sa Senado, no? Alam niyo naman si Senator Rodante Marcoleta ay talagang hindi lang tumakulit, no? Kukulitin ka talaga nito. Talagang yung batas na talaga, kasi ikaw ho, talaga, pag ikaw abogado ho, at talagang nahasa ka, gagamitin mo tong paraan para ang Pilipinas tumino. Kaso yung mga tao dyan ayaw magtino, ayaw tumino. No? Ang daming pabor pa rin na Marcobeta daw, galit na galit sila kay Senator Marcoleta, pero suriin mo isa-isa kung ba't sila nagagalit. Wala sila may butas. Oh, yung kay Gotesa, nabukoy sila ni Saldico. Di ba totoo sinabi ni Marcoleta? Credible si Gotesa. Ngayon lumabas si Saldico, pahiya kayo kay Marcoleta. Ngayon, para di sila mapahiya, sinabi, si Saldico daw, kakampi ni Marcoleta. Para depensahan yung sarili nila sa kahihiyan nila na sinabi nila kasi dati, si Gutesa, kakampi ni Marcoleta, script. Para lumabas sa kahihiyan, sasabihin mo nga na makakampi ni Marcoleta si Saldico. Gets nyo? Ganyan po sila magtrabaho. Puro hindi sila nag-iisip ng tama. Ngayon po, ito na naman po, si Boying, tinutuwid niya yung Bendalo. Matagal ng issue tong Bendalo to, pero delikado, mga kababayan. Delikado. Wala tayong pakialam sa mga Duterte kung nagbendalo sila. Panahon ni Marcoleta pinag-uusapan. Yeah. Ang gusto ni Marcoleta talaga, batas ang umibabaw sa atin. Kasi ang hirap sa inyo, kayo, hindi batas ang umiibabaw sa inyo. Di ba? Katulad na lang kay Pangulong Duterte, nadala sa dahig. Di ba? Para bang binastos mo na yung justice system sa Pilipinas, binastos mo na yung sambayan ng Pilipino, sa mga DDS, wala tayong pakialam muna eh. Siyempre, normal yun, nabastusan sila. Pero doon na sambayan ng Pilipino, na bendalo na rin yun eh. Kung tutusin, di ba? Para sa akin, opinion ha, na bendalo na rin yan. O ngayon, si Senator Rodante Marcoleta po, kung saan, etong si Boying ay talagang ginisa nito ni Senator Rodante Marcoleta. At ito naman si Gatchalian, sa hindi ko malaman dahilan, ha? Ewan ko, parang tila yata kinakampihan niya. Para yata naging abogado ka ni Boying eh, no? Sa pagdinig na to. Hindi ko alam kung pagdinig ba to, no? Isang speech ni Senator Rodante Marcoleta. No? Pero bago yan, etong si Senator Rodante Marcoleta, meron pong kumakalat ngayon na si Senator Rodante Marcoleta will be the idea running mate for Vice President Sara Duterte should pursue the presidency in 2028. Former Davao del Norte Governor Atty. Del Rosario said. Alam mo, hindi lang ito nagsabi yan eh. Niyupat kasi senador to. Maraming galit sa kanya. Suriin mo yung kung ba't sila galit. Tingnan mo, ang bababaw. Ikaan niya, yung sose mo, bago ka mag-imbestiga, pakita mo muna yung sose mo. Yung isang abogado na bugok-bugok, yung may nagigitara, may base pa siya, kahit debate tayo, pagpapawisan ka sa akin, oh. Debate tayo. Hindi ako abogado, pero debate tayo. Sige, yung nagigitara na may base pa, di ba, ano ako dun eh, bullshit ako dun eh, bakit? Tignan mo, kata mo sistema niya, talagang pinag-iitan niya si Marcoleta. Abogado pa man din siya. Kung ano mga pinagsasabi niya. Di ba? Alam mo kay Senator Marcoleta, ang daming galit. Una-una, napasara yung istasyon. Di ba? Wala silang nakikita kay Marcoleta kundi yung sose, scripted daw ni Diskaya, ganyan ni Gotesa. Imagine, lahat ng titistigo scripted ni Marcoleta. Palagay natin, no? Ano yun? Wala nang lumabas na krimen? Wala lang lumabas kung sino sangkot. Lahat scripted ni Marcoleta. O ngayon, di ba, sinasabi ko sa inyo nakaraan, si Romualdez. Tila yata ito kakasuhan yata ni BBM. Di ba? O di ba, sinabi ko nakaraan, darating yung panahon, baka si Romualdez na ang kumanta. Yung isang vlogger dyan, nanguna na. Alam mo, sabi? Yung sabi, hindi ko alam kung sinong vlogger ba yun. Yung, sikat siya, kilala din siya eh. 2 million subscriber niya eh. Sabi ba naman niya, baka naman kampihan niyo yung mga DDS, baka kampihan niyo si Romualdez, gamitin yung kakampi dati, suka-suka kayo dyan. Ngayon, para kakampi niyo na. Tignan mo, nag-a-advance na silang mga bugok. Kasi, nag-iingat sila, baka si Romualdez, anytime sumabog yung kaisipan, maikanta si Junior. At pag naikanta si Junior, sasabihin na naman ng mga to, na brainwash ka ni Marcoleta, Romualdez. Ibig sabihin, ganun kagaling si Marcoleta? Kung ganun kagaling to, iupo ko tong Vice President. Kaya tama siya, Marcoleta, seen a stop bet for Sara in 2028. Di ba?
Ibig sabihin, nabola niya si Diskaya, nabola niya si Gutesa, nabola niya si Saldico, nabola niya si Romualdez. Bandang huli, pag umamin si Junior, sasabihin niyo, nabola niya si Junior. Naknantiting kayo. Tama, postahan tayo. Pag umamin si Romualdez, kumanta halimbawa, sasabihin nila, Romualdez, tigpapaniwala ka na kay tinakot ka na ni Marcoleta. Halimbawa, kasi nakukutuban ko ito tsorya ko lang naman to, huwag yung paniwalaan na. Nakukutuban ko, di yata na plunder itong si Saldi, pati si Romualdez. Pag naipit si Romualdez, siyempre may pamilya yan, pag naipit yan, kakanta yan, postahan tayo ang dadalihin ng mga to, mga DDS. Gusto nilang patunugin, walang ibang nagre-reklamo sa Pilipinas kundi DDS. Mga tutulig-tulig. Yung mga neutral, mas marami sa DDS. Nagre-reklamo kami. Gusto namin ng investigasyon. Wag bendalo. Di ho ba? Yan ang gusto namin. Di corner na kayo. Pag si BBM talaga na corner na umami na halimbawa, isa lang sasabihin nyo, BBM, wag kang maniwala sa sarili mo. Paniwalaan mo yung sarili mo na ikaw. Wag yung sarili mo na kung saan na-control ka ni Marcoleta. Postahan tayo, mga kabaliwan ng mga to, gaganyan yan, no? Kasi itong sinabi natin, nangyayari na na si Romualdez malapit na kumanta Nararamdaman ko, bibigyan ko porsyento tsorya ko So 100, kakanta sa porsyento bibigyan ko porsyento, 30% nararamdaman ko kakanta si Romualdez. Tandaan nyo tong video na to. Tsorya ko lang yan, huwag nyo paniwalaan, akin lang yan. Kaya naghahanda na yung mga loyalista dyan na kung sakaling kumanta, may pambara na sila. Tignan nyo, postahan tayo, abangan nyo mga DDS, kakampiyan nila si Romualdez para idiin ng Pangulo. Bago-bugok, hindi pa nangyayari. Baliw na kayo sa mga DDS. Di ba? Wala na kayo ibang maisip kasi dyan lang kaya nyong butasan, yan lang content nyo, hindi nyo kayang paikutin ng buhay nyo. Dyan lang sa mga DDS. Di ba? Oo, tanggalan nyo DDS, hindi nila kayang tirahin yung pink. Hindi nila kayang tirahin yung pink. Di ba? Ganyan lang kasi kayo. Yan ang mindset nyo. Di ba? Ito, kaya nga gusto ko talaga maging vice president talaga to Talagang susunod sa batas, vice president to. At tsak mananalo to, maniwala kayo sa akin. Kung gaano karami boboto kay Sara na sure win, ganito rin boboto rito. May mga plus pa sa mga religion. Di ba? Naniwala ako boboto to. Kay Bongo na lang. Nakita niyo yung boto kay Bongo. Number 1 senador Di ba? Ito pa kaya. Di ba? Pag naging vice president, ano kayo ngayon? Ilabas mo anya sose mo. Napakababaw. Mas pinagtutuunan nila yung pansin ng sose neto, yung sasalin, pinagtutuunan nilang pansin nyo kasi ng butas nakita nila kesa doon sa malaking malawakang issue. Ano mas maganda? Eto, na sose niya, na andyan dyan naman si Marcoleta, hindi naman tinatanggi, araw-araw, nagpapa-interview, nagpapa-media. Ibig sabihin, hindi siya guilty. Sabi ilabas mo anya Marcoleta, kay Boying ka nakapokus yun. Nasaan na yung notaryo nyo kay Gutesa? Bakit di mo pag hindi daw itinatapik ni Gutesa yung notaryo? Bugok! Araw-araw nga binabanggit ni Marcoleta sa tuwing magpapakita siya yung notaryo pinapaliwala niya sa Net 25 pa, pertida pa Iba't ibang channel pa, iba't ibang media pa Meron ba naman taong guilty sa notaryo na siya mismo nag-o-office sa iba't ibang media? Na etong notaryo ni Gutesa, ganito pinapaliwanag, minamali nyo lang. Di ba? Eto, maiba tayo. Painggan natin to kay Marcoleta kung paano sabunin si Boying, no? Kung paano talagang ipahiya tong si Boying, no? Talagang ito, ewan ko lang tsorya ko itong si Senator Win, todo tanggol yata kay Boying, no? Hindi ko alam kung bakit. Also this morning, Mr. President. Bago tayo itong si Senator, ito akala mo talaga pil na pil niya, no? Ma'am Senadora, magaling po kayo. Alam namin yan. Mabait din po kayo. Patas po kayo lumaban. Ma'am, okay itong Senadora. Kung ang Pilipinas ay matagal ng matino, pwede ka. Pero ang Pilipinas po, bardagulan. Hindi ka pwede maging presidente, ma'am. Ito, totoo lang. Pag matino na ang Pilipinas, iboboto ko si Risa bilang presidente. Bakit? Matino to. Maraming panukalang ito na ikagaganda ng Pilipinas. Lalo na yung libreng dialysis, libre ata hospital, libre lahat. Magaling din to. Prangka, real talk. Iboboto kita, ma'am, pag ang Pilipinas maayos na. Pero hanggat hindi pa maayos ang Pilipinas, marami pang kurakot, maraming durugista, maraming hindi kita iboboto. Dahil alam ko, wala kang kakayahan para supilin lahat yun, ma'am. Tandaan mo yan. Pero pag nawala na lahat yun na ayos na, iboboto kita, ma'am. Promise ko yan.
Hindi ako magsasalita ng tapos na hindi siya magaling. Kasi magaling din naman tong babaeng ito eh. Lahat naman tayo, lahat magagaling eh. Depende lang sa pagkakataon. Pero sa pagkakataon ngayon, ma'am, hindi ka namin kailangan pa. Oo. Kailangan namin, ma'am, kamay na bakal. Kamay na kayang talagang banggain ang mga oligarch, mga masasama, durugista, bagay na hindi ko nakikita sa iyo, ma'am, na kaya mo. So, si Duterte kaya. Sino pa kaya? Marcoleta, kayang-kaya. Binabanggang ni Marcoleta, di ba? Lahat. Pakinggan natin. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. All right, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Muli nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po ito ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala akong intention to bend the law. No? That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law. Sir, harap-harapan kami narinig namin, sir, bendalo talaga. Hindi yung freedom of speech o freedom of, ano ba yung tawag dyan? Bendalo talaga, sir, narinig namin, sir. Hold the law. Dahil naniniwala siya na... Parang naniniwala siya. Ba't parang tagapagtanggol kayo, sir? Bakit dapat si Remulla explain yan eh? Para maramdaman namin yung boses niya talaga, sincere sa pagsasabi niya eh. Naku talaga ba ito seryoso ka? Bendalo talaga? The rule of law is supreme. Kasi pinanindigan eh. Sige, pahinga natin. Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech. Oh, sir, kung figure of speech lang yan, sir, hindi tatagal na 1 linggo. Buwan ang tinagal eh. Pinanindigan nila yung restitution kung saan pagsasaoli mo ng pera na wala sa batas. Diba, ano pa kasi Erwin? Yes, sir! Gumanon pa siya, diba? Ano ba yun? Ano ba yun? Freedom of ano ba yun? Ano ba yun? Figure of speech ba yun, sir? Sir? Figure of speech ba yun? Ano naman, no? Sir, alam mo, minsan talaga sa isang senado, pag ako naging senador, wala akong kakaibiganin. Pakikisamahan ko sila. Oy, kamusta na? Kain ka? Oy, Robin, Senator Robin, kamusta? Okay. Doon lang ako sa opisina ko. Pag dati ko dyan, alis ako. Bakit? Alam mo mahirap paging kaibigan? Kasi darating ang araw, hindi mo siya matitira dahil kaibigan mo, kakilala mo. Palakasan. May takot ka na, may pinikilingan ka, ay, hindi ko pwedeng tirahin to kasi kaibigan ko yung kapatid nito. Ay, hindi ko pwedeng tirahin to, tumulong sa akin sa election to. Ako, pag ako nanalo senador, gusto ko talaga solid ako nanalo. May halimbawa kung sino yung nanalong solid eh. Walang kakampiyan na, independent. Alam mo sino? Si Rapi Tulfo. 'Di ba? Wala siyang sinamahan na o sino man na talagang kandidato. Talagang nanalo siya ng solid. Talagang ordinaryo mga subscriber niya yung talaga bumoto sa kanya. Wala siyang utang na loob kahit kanino. Pero nga lang, walang utang na loob, maganda nga yung gano'n, hindi naman niya ginagamit ngayon. 'Di ba? May kinikilingan pa rin siya. Ako, pag ako naging senador, wala akong kikilingan kahit sino. Pakialam ko sa inyong lahat. Ako sa taong bayan ako kikilos. Wala akong pakialam. Kasagasaan kayo dyan, sagasaan, taong bayan ako. Ganyan dapat po. Pero wala akong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integrity. Paano ipatupad ang batas? I-restitution ba sa batas? Sige nga. Sure naman, kayo naman, no? Kaya sasabi ko, dapat di mo kakilala, hindi mo best friend, o hindi mo kaut-utan dila yung mga nandiyan. At may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system. Dura lex sed lex. Yung sinasabi natin bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law? It can still be acceptable. Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po sa
kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice. Oo, totoo. Wala ho tinitignan. Nangyayari ba? Nangyayari ba ngayon, Sir Win? Tanungin kita. Ang galing natin magkwento pero nangyayari ba? Tanong ko sa'yo, nauna kang senador, di ba? Nangyayari ba? Pero yun ang gusto mangyari ni Marcoleta ng neophyte. Neophyte ba tawag doon? Yung baguhan na senador. Siya ang gusto niya mangyari ganun. Eh kayo, ang tagal nyo na alam yan ah. Si School Bukol, si Pepsi. Ang tagal, si Boytago, ang tagal nyo na yan ah. Tignan. At yan din po ang assurance unan ng ating bagong ombudsman. Dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness. Alam ba't pinapaalala ni Marcoleta to? Baka sabihin nyo, hindi ka na nakamove on. Ang dami kasi nagsasabi ba dito nakamove on sa ganitong sitwasyon? Malamang. Bakit? Yung bahaba, nakamove on na? Yung flood control ba, nakamove on na? Yung bang dugo, yung sakripisyo ng tao na hanggang ngayon, baha, nakamove on na? Ha? Hindi makakamove on. Huwag kayo sumamit ng sa itang move on. Sa pag-ibig lang halos ginagamit yan. Ang hilig nyo kasi sa ganyan eh. Eto, ibahin mo to. Batas sa pangyayari to. Kaganapan to, disaster din to. Huwag yung sabihin, kaya Marcoleta, hindi ka anya makamove on. Hindi mo asikasuhin yung sose mo sa salin mo. Bakit yung ginagawa mo? Bakit? Wala bang karapatan si Marcoleta kahit di niya maasikaso yun? Ha? Saan mo nakuha yan? Saan mo nabalitaan yan? Di ba? Mag-isip-isip kayo. Di ba? Lalo na nasa Canada na vlogger, Pinoy vlogger. Ha? Yung nagsasabi lagi, pag may sayad, laging high blood. Oh, siya may sayad siya siguro. Di ba? Oh. Saan nakakita may sayad, may high blood? I-BP mo nga. Alam ko, lahat na may sayad, ay low blood. Bakit? Nainom lagi ng mga antidepressant eh. This protection program, nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. O yeah, sige Sir Robin, pagtanggol mo. Hindi ko sasabihin diretso niya pinatatanggol, no? Parang pinapatunog niya na parang ganun. I advise him that yung restitution, sige, paliwanag mo. He cannot do that because restitution does not appear in the law. Oo. Pero pinanindigan ni Boying yan. Yes, sir! Tandaan nyo? Kay Erwin Tulfo pa. But Mr. President, yung ba, figure of speech yun? Insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it's not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan. Pati ang ating... Naililigaw yung taong mamamayan na walang sumasaway sa mali. Kapag ang isang mali na walang sumaway, tandaan nyo, mananatiling tama ito sa mga taong mahina ang pag-iisip. Pag may mali, sawayin. Tandaan nyo yan. Mali yun eh. Processes po nalalagay. Doon nagkalabo-labo. O, kay Diskaya, di ba, restitution. Doon din napaamin. Kung hindi umamin si Saldi, walang aamin dito. Tundok tunay, Gotesa, umamin. Kakampi pa rin ni Marcoleta. Diskaya, kakampi pa rin. Pinagbigyan na nga namin kayo kakampi. Pag pinagpalagyan na nga namin si Diskaya, kakampi ni Marcoleta, pinagbigyan namin kayo kahit hindi totoo eh. Pati ba naman Gotesa? Pagbigyan natin. Pati ba naman Saldi?
Nang-tetting naman kayo. Alanganin. Pag may nagreklamo, obstructionist ang turing nyo. Pag hindi nyo kinaya, sasabihin nyo, pag hindi nila kinaya ang isang tao na nangangatwiran, katulad ko, ang gagawin nila sa akin, gagawin nila akong DDS kahit hindi naman. Para doon nila ako titirahin. Para ganito, paano kaya titirahin tong taong ito? Hindi siya pinklawan. Hindi naman siya DDS. Paano ko titirahin to? Ayaw niya kay BBM. Hindi naman sa ayaw, no? Napupuno niya yung mga mali. Paano kaya titirahin to? Alam ko na, bahala na. Langya ka, DDS ka! Ganyan kayo mga DDS! Di ba? Gagawin kang DDS para madali kang punahin. Oo. Kahit hindi ka naman talaga DDS. Ibig sabihin, kamangmangan yun. That's why this is very important. Huli ko kayo, ha? Ako lang nakahuling vlogger sa inyo. Ako lang. Kailangan po, masettle natin ang issue ito. We cannot bend the law. Tama. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun at ako'y naniniwala. Pero bakit niyo po kaya nasabi yun? That on such a particular... Nagtatanong si Senator Marcoleta, alam niya na yung sagot. Titignan niya yung kapasidad ng taon kung makasagot yun o hindi. Bakit niya ginagawa yun? Diba? Doon pala kasi mahuhuli na eh. Mahuhuli na kung may kampihan ba, may kapalpakan ba sa nakaraan, di ba? At mapapakita sa taong bayan kung sino mahusay. Oo, kung sabihin nyo, bakit? Pahusayan ba to? Oo, malamang. Pahusayan to. Kaya nga binoto si Marcoleta eh. Hindi ito payabangan pero pahusayan to ng galing. Kaya galingan nyo kaysa kay Senator Dante Marcoleta. Date warrants of arrest will be issued. Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Ano? Hindi makasagot. Sagot. Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita po nilang sana all may timeline, sana all may ebidensya. Sana ganyan din yung mga sangkot niya sa sila Romualdez. Hintayin niyo pa mag-rally ang INC at iba't ibang tao bago kumilos eh. Di ba si Junior? Nagsalita ata kanina. Krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th, ano na yun? Anong date po?
Paano nyo nalaman kagad? Ito po yung nakakatakot, Mr. Paano nyo nalaman kagad? Hindi nga, di ba alam ko, dadamo na sa investigasyon? President. Ano ba ito, scripted na? Yun ang pagkakaunawa ko, Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng Ombudsman, may palalabas na yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make the timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no, dahil alam naman po natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang... Bakit itatanggol ka lagi, sir? Bakit parang ano siya nararamdaman ko, parang, ano ba? Ninong ka ba niyan sa kasal? O ano ka ba? File ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso, meron pong kinahitnatan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto parang ang gagaling nila, no, yung mga datihan na senador, ang gagaling nila, no, magsalita. Pero sa realidad, ramdam ng Pilipino, wala nangyayari. Hindi lang itong flood control issue na to, mga nakaraan pang korupsyon. Di ba? Ang gagaling, no? Palakpakan natin sila. Very good, very good. Malapit tayong maging tapon sa korupsyon. Ang mangyari ay mag-issue ho ng warrant. Kung talaga magaling kayo, kayong lahat nagsama-sama mga senador, maliban kay Senator Marcoleta, sana naayos niyo yung mga gusot kahit konti man lang. Resto. Kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident po sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong nito, Mr. President. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang-isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganong klaseng announcement kasi nakakapagduda kasi. Tama. Alam mo, may mga bagay kasi na hindi na sinasabi. Katulad ni Boy Tago, nakaraan, di ba? Kaya bakit niya kailangan pa si Marcoleta sa publiko na pumasok si Gutesa sa kwarto ni Marcoleta doon sa opisina? Bakit kailangan mo pa yon? Senador to! Kapartner mo to sa investigasyon sa Blue Ribbon, tama? Ba't kailangan mong ganunin para magmukha kang bida sa tao? Na paghahandaan ng mga kalaban yung mga hakbang nyo May mga bagay po na hindi mo na sinasabi, nire-reserva yan. Kung kinakailangan, pagalingan kasi kayo dyan Tama, mali. Kaya tama si Senator Dante Marcoleta May mga bagay na pag sinabi mo, magkakaligalig sa mga utak, mga tao pa naman yung karadasan, manghihina. Di ba? Yung lalo ang sumusunod sa mga loyalista, ang hihina nila. Totoo lang. Di ba? Pag narinig ng mga yan, ikaan niya si Marcoleta sa sose. Hindi niya dinikta, sinungaling. Wala nang karapatan mag-imbestiga yan. Ganun pa amantayan nila sa buhay kahit wala naman silang pagkuhanan Hakala nila sa puso nila yon. Saka nakakita porket, halimbawa, palagay natin guilty sa sose si Marcoleta sa SALN, wala na ba siyang karapatan mag-imbestiga? Sabihin mo ba na unahin mo muna Marcoleta yung sose mo, yung SALN mo bago ka mag-imbestiga? Ganun ba yun? Kung siya pala ang saksi. Halimbawa, nakatingin siya ay nakakita ng magnanakaw.
Actually, yung magnanakaw, yung magnanakaw sa kulungan, di ba, misan, alika, labas ka muna dito. Buksan mo nga tong kandado. Minsan inuutosan ng jail napanood ko sa may napanood akong video napanood nyo yun. Inutusan yung magnanakaw sa loob. Halika, nakaposas Paano buksan yung sasakyan? Di ba tinuruan niya paano buksan yung sasakyan, yung kotse? Ganun nyo. Yung susi. Napakinabangan Oh, yung ba, hindi ka magtitiwala doon? Kaya niya kasing gawin yun. Hindi po lang sabihin mo ay magnanakaw yan, nakakulong yan, huwag kang magtiwala dyan. Kung siya lang may kakayahan na gawin yun, hindi mo gagawin kasi magnanakaw yun, nakakulong na. Huwag tayong mapag-ipokrito, mapagpaimbabaw. Lahat ng tao sa mundo, makasama man o hindi, kayang gumawa ng kabutihan. Katulad ni Ma'am Risa kanina, sinabi ko kay Ma'am Risa, may mga sasabi si Risa di daw maging presidente. Hindi, ako di ako niniwala. Gusto ko si Risa na maging presidente pag maayos ang Pilipinas para dire-diretso niya ma-maintain yung kaayusan. Pero sa kalagayan ng Pilipinas ngayon na mahirap, maraming durugista, maraming na talagang krimen, hindi ko siya hindi niya deserve yun. Hindi niya kakayanin, tingin ko. Yun, ganun ang patas humatol. Hindi pag kalaban mo na. O sige, magbigay ka sa akin ng kalaban pa sino? Si Romualdez. Malay mo, isang araw, manalo pa yan at iboto natin. Maging hero pa yan. May mga gagawin niya na papaburnisan sa'yo. Huwag mo hataw-atulan. Sa ngayon, nahatulan natin sila school bukol kasi palpak sila. Pero hindi natin tinatapos doon. May darating ng araw, mapapakinabangan din sila. Bigyan ko example. Itong channel na ito lang talaga matututunan mo Bigyan ko example. Yung magnanakaw na nakasama ni Cristo sa krus, napako. Wala na pag-asa sa buhay yun. Napako na. Hinatulan na ng taong bayan yun. Anong ginawa? Ngayon, ipagsasama kita sa karian. Sabi ng Panginoong Kristo. Biruin mo, maliligtas pa yung lalaki? Makakasama pa sa karian ng Panginoon? Di ba? Hinatulan yung magnanakaw na, daming galit doon Pero sa isang iglap, maliligtas siya ng ating Panginoong Kristo. Ganon din tayo sa mga yan. Kasi Boyeng, galit tayo? O sige, baka dumating yung araw, magiging kampi ni Marcoleta yan. Kaya nga kaibigan tawag niya, hindi yan sinasarado yung kanyang kasamahan. Kasi dati niyang araw, may masasabi si Boyeng na siya lang makapagsasabi at siya lang ang susi. Ganon. Hindi, mga loyalista, hindi. Bulag na bulag. Marcoleta kanya, Marcoleta. Wala sila nakita. Kapag ganyan, palalo yun. Mapagpaibabaw yun. Lalo na sa Canada, yung Pinoy Canada, walang nakita yun, kundi sarili na niya. Kaya maghahamon siyang debate sa akin, hindi ko siya papatulan. Bakit? Sa katwiran pa lang, napakalayo na. Hindi ako napatol na walang katwiran. Mr. President, tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede lang questionin yung impartiality na Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila, ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may issue ng... Tagal niyo na sinasabi yan, Diyos ko po. Ng mga warrant of arrest.
Yan pa ay based on their analysis and Pwede ba? Di ba magdagdako ng kamatis, nagdako ng mangga, nagdako ng dilata, di ba makukulong ka agad? Pwede ba sa gobyerno ganun din? Kahit konti lang ninakaw, kulong ka agad muna, bago litisin muna. Ikulong muna nila para maranasan nila. Yung kahiyan man lang maranasan nila. experience. Pero wala akong assurance, hindi po yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. Do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President, and para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the... O parang scripted, di ba sabi natin kanina? Para bang lumalabas, ano ba to? Gagawin na ba sa ganitong date? Ibig sabihin, alam na kung sino kakasuhan? Tapos sabi ng iba, ba't daw nakaraan nagmamadali daw na makasuhan? Ngayon daw, kung kailan minamadali, kukwestiyonin daw ni Marcoleta. Bugok! Makiramdam kasi kayo, makinig kayo mabuti sa usapan. Dito talagang inihimay ni Marcoleta na tama ang desisyon ng ombudsman o anumang sino dyan. Malay mo, mapagbintangan yung hindi dapat magbintangan. Malay mo, wala si Romualdez dyan, wala si Saldi dyan. Doon sa panahon na kanyang tinutukoy. At di ba, may isip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga nai-impluensyahan pala ng ombudsman, ng mga korte. Ganun po yung magiging maaaring isipin. Maaaring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong involved nga at gusto nyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. I'm sure... Pasikat, pa-press con. Yan ang gusto ni Boying. Talagang nasa press con lagi siya. Ha? May balak ata ito maging senador eh. Di ba? Gusto lagi papakita siya. Publicity. Kasi naniniwala siya, publicity, good or bad. Di ba? Nakikinig ko palakpakan natin si Boying. Suhestyon ng ating senador at bibigyan ho nila yan ng konsiderasyon. Salamat po sa sagot. Mr. President, yung ating pong deputy, ano yung tawag doon? Deputy Overall Ombudsman ay taga-Bisaya, Mr. President. Yung taga Mindanao po yung ating current Deputy Ombudsman. Tama ho kayo. Overall Deputy Ombudsman. Overall Deputy Ombudsman is from Mindanao, but he is also the Deputy Ombudsman for the Visayas, Mr. President. Oh. Opo, tama ho. So, yung acting. The overall Deputy Ombudsman and also the Deputy Ombudsman for the Visayas regularly travels from his place to Luzon and magastos po yun. Necessary po ba na sino po nagmamanage sa Ombudsman Office sa Cebu?
Alam mo, galing yun, no? Mr. President, Ang galing kayo, dapat naayos niya na Pilipinas. Sir Marcoleta, temporary po na bakante ho yung position na yon. Pero later on ho, ma-filled up rin ho yung position. Pero sa ngayon po, dahil bakante ho yun, minomonitor po ng ating ombudsman itong mga opisina ito gamit po ang modernong teknolohiya tulad po ng Zoom, tulad po ng conference calling. So in other words, hands-on po ang ating ombudsman na sinisigurado niya itong mga opisina na ito ay tumatakbo ng maayos. Alin po yung bakante, Mr. President, yung overall Deputy Ombudsman o yung Deputy Ombudsman for Visayas? Corner kayo dyan. Alam mo, dito pahiya, alam mo, pag ginaganto ka ni Senator Marcoleta, pahiya ka eh. Tapos na-career mo dito eh, kumbaga eh. Ika nga eh. Di ba? Tapos yung kaano mo rito, kumbaga, kung ano yung balak mo ba sa susunod, baka eleksyon, mag-senador ka, tapos na-career mo, boy. Di ba? Kasi alam na ng taong bayan na broadcast na eh, kung sino ka eh. Di ba? Figure of speech na yung bendalo na yan. Di ba? Pinaniwala mo ngayong tao, ngayon figure of speech. Sinabi mo na umpisa yan. Ngayon nyo lang sinasabi yan. Yung sabi niyo dati yan, tahasan yung sinabi, sisigawan pa ni Erwin. Pinangatiranan pa, bendalo. Ang bakante po ay yung overall Deputy Ombudsman for ito po ang bakante po. Yung overall Deputy Ombudsman ang bakante po. Yes. Dahil po suspended yung current overall Deputy Ombudsman. Kasi po kaya kung tinatanong to, Mr. President, napakagastos po yung regularly na pagta-travel po ng Deputy Ombudsman. Galing pa siya ng Mindanao. Meron pa siyang gawain dito sa Maynila dahil nga overall Deputy Ombudsman. Naisip ko po na unnecessary expense po yan sa opisina ng Ombudsman. Ang direction po ng ating bagong Ombudsman ay talagang gawing episyente po ang opisina. Parang mas sumisip-sip ba? Ano ka ba, sir? Parang tanggol ka na, parang pinupuri mo yan, pinupromote mo pa yan, sir. Natural lang naman po kung may bagong liderato, inaayos niya yung kanyang opisina sa nakikita niyang pinaka-episyenteng structure. Inaayos? Parang tuwan-tuwa pa yata sila yung huhulihin si Bato ng ICC. Diba? Dapat, diba, sa Pilipinas na lang? Mr. President. So, hindi naman po nila intention na maging bakante to at later on rin po ay malalagyan din po ng tao. Pero tinitignan nila kung anong pong paraan o anong pong structure ang pinaka magiging episyente po para po sa ombudsman offices, Mr. President. Mr. President, bago po naging ombudsman ang aking kaibigan, siya po ay magkaibigan naman tayong dalawa. Ikaw naman, dinay mo yata eh. Yun nga sinasabi ko, kaibigan pala kayo. Yun nga sinasabi ko. Narinig niyo yata ako. Narinig mo yata ako. Talagang tahasa mo sinasabi yun sa katabi ni Boying. Parang ganito. Kaibigan pala kayo eh. Parang ganon. Diba? Medyo mataas lang pala din ni Senator Marcoleta. Wag kami. Matatalino kami. Sir Marcoleta. Matatalino kami. Ako po siya naging ombudsman, Mr. President. Siya po ay... Hindi, dito lang po muna tayo. Ito po talagang si Senator Dante Marcoleta. Ang gusto niya talaga, gusto niya batas na batas talaga. Huwag kang bibendalo. Di ba? Ayusin niyo sa batas kung gusto niyo mahuli. Kasi kayo, puro kayo shortcut eh. Kaya nangyayari, wala kayo mahuli eh. Di ba? Okay, sundin niyo lang yon. Di ba? Senador to, galang niyo yon. Di ba? Huwag niyo tulad sa kay Boy Tago sa kay Boy Pepsi.
'Di ba? Sunod-sunuran sa aso, ipapakaaso yung kay Martin. 'Di ba? O, ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.